Nung bata kayo, anong inaabangan niya tuwing hapon? O, minsan nga, katatapos pa lang ng panangalian, nag-aabang na ng ano? Ako, cartoons. Cartoons? Cartoons din ako nun eh. Hindi, ikaw, di cartoons, ice cream. Hindi, merienda. Merienda, Oo, yeah. ang managala ko ng spaghetti. Natumbok mo. Favorite ko yan. Ito naman, dayo tayo sa Bicol region kung saan mahigit 30 taon nang inaabangan ang mga presidente. Ano daw? Yan. Nang mga. Nang mga. Natudulig ako. Ito, Anja, ang isang klase ng merienda roon, ang biniribid. 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 Yan ang biniribid. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Biniribid. Sa kahabaan ng kalyeng ito sa Naga, Camarines Sur, inaabangan tuwing hapon ang 75 anyos na si Flora. Patong-patong sa kanyang ulo ang isang malaking bilao habang iniikot ang mga bahay-bahay para magbenta ng ipinagmamalaking merienda ng mga Bicolano. Bawat bata na nakatingin sa'yo, bibili, sasama, sisigaw pa ng, andyan si Japlor, biniribid. Kahit ngayon na medyo may katandaan ako, hinahanap-hanap ko pa din po ilang araw hindi akong pagkapaglako. Ito ang version nila ng Pilipit, ang biniribid. Sa kanyang bahay, inihahanda ni Flora ang mga inilalakong biniribid. Higit 30 taon na siya nagluluto nito at ng iba pang mga kakanin. Natutunan daw niya ang paggawa ng biniribid sa kanyang tiyahin na dati ring nagbebenta nito. Sabi niya, magagamit ko daw po yan kasi marami akong anak, makakailangan ko yung pagtinda ng Pilipit, malaking tulong yun sa akin. Nung trinay ko na sa bahay ko, linasahan ko, talagang masarap. Tubong Sorsogon si Flora kaya hindi raw siya pamilyar noon sa biniribid. Pero na makapag-asawa, hindi niya akalaing ito pala ang magiging hanap buhay niya. Yung mga kapitbahay ko na, Pilipit ka ko, bili na kayo kasi naamoy nila sa harap ng bahay ko. Doon lang nagsimula sa bahay. Malaki-laki na yung anak ko, naglalako na ako. Sa paggawa ng biniribid, pinaghahalo ang giniling na malagkit na bigas, ginadgad na niyog o lokadon, sabaw ng buko at margarine. Ang niyog ang nagpapaangat daw sa lasa ng biniribid kung ikukumpara sa nakasanayang Pilipit. Maingat itong mamasahin. Saka ikukorting pahaba bago hiwain ng bloke-bloke. Sunod ay pagugulungin ito hanggang maging tila lapis ang hitsura. Pagpapatungin na magkabilang dulo na parang pinilipit. Sa mainit na mantika, ilulubog ang biniribid hanggang sa mag-golden brown. Sa walay nakawali, lulusawin naman ang panutya de bao o ang pampatamis na hinulma sa bao ng nyog. Dahan-dahang ilulubog sa nilusaw na panutya ang piniritong biniribid hanggang sa matakpan ang ibabaw na parte nito. Bawat piraso mabibili lang ng 10 piso. Ang biniribid kasi po is a Bicolano term for pinilipit. Part ito ng ng kultura ng lugar. So it's part of our gastronomic culture na kailangan hong i-preserve. Pagdating ng hapon, sinamahan namin si Flora sa kanyang paglalako. Biniribid! Matyagang binabalanse ni Flora ang bilao ng biniribid sa kanyang ulo. Kadalasan, lampas 100 piraso raw ng biniribid ang nagagawa ni Flora na nauubos niya sa paglalako maghapon. Hindi naman mahirap kasi pag naglakaw ka, magsigaw ka, mayroon ka ng kita, nakasunod na sa yung mga bata, matanda, yun, bibili. Kahit senior citizen na, hindi pa rin daw mabitawan ni Flora ang pagluluto at paglalako ng biniribid. Malaki pong tulong ang talaga, nakatatlong college ako. Tapos nakapagpaaral ako ng sa Siam na anak ko. Hindi nakatapos ng high school. Nahanap-hanap din naman ng mga suki ko na pagdating ng 3:00 talagang 2:00, mayroon silang makakain na Pilipit. Masaya ako dito talaga sa ginagawa kong ito. Sa hugis nitong di karaniwan at mga sangkap na angat sa iba, ang biniribid ng Naga, tila walang katapusang sarap din ang dala. Iyan ang kwentong dapat alam mo.